naiiba ang heat stroke sa isang simpleng heat exhaustion o pagkahapo dahil sa init? Okay. Para ma-differentiate natin ang heat exhaustion o heat stress sa heat stroke, kailangan nating maintindihan na yung dalawa ay parehas na kasama sa tinatawag nating heat-related emergencies. Okay? So, ibig sabihin ito mga kondisyon na dulot ng exposure sa matinding init. Ang pagkakaiba ng dalawa, sila ay continuum disorder. Ibig sabihin related sila. Isa is mas magaan or mas mild form at yung isa is yung severe extent nung condition. So pag sinabi nating heat exhaustion, ito yung pagkakataon na isang pasyente after niyang ma-expose na matagal sa sobrang init at alinsangan, nakaka-experience siya ng mga simptomas. Ang mga simptomas na ito is pwedeng panghihina, pagkahilo, pagsakit ng ulo, pagsusuka, even pananakit ng binti at kalamnan. Ngayon, ang temperatura niya dahil sa exposure can be normal o pwedeng mataas, pero hindi ito mataas ng 40 degrees centigrade. Pag umabot na ng 40 degrees centigrade ang temperatura niya at nagkaroon na siya ng symptoms na tinatawag natin neurologic symptoms, specifically changes in behavior, tinatawag na natin siyang heat stroke. Okay. So mag-uumpisa siya na heat exhaustion muna. Yes. Okay. So may mga pagkakataon bang diretso na siya sa heat stroke? Most of the time, nag-start siya sa heat exhaustion. So basically dito papasok yung key factor also na dapat nasa heat exhaustion level pa lang, identified na ganun ang nangyayari sa pasyente para maiwasan na magtuloy pa sa heat stroke. Yes, napaka-importante nun. Kasi yung mild form pa lang niya, yung mga symptoms pa lang nun, pag nalaman mo na pwedeng nag-heat exhaustion ka, maiwasan mo na mag-continue sa heat stroke. I see. Pero Doc, teka ito, na-mention nyo kanina, I'm just curious kasi sabi nyo, it doesn't necessarily mean na sobrang mataas ang temperatura kapag heat exhaustion. Yes. Okay. Pero bakit nagkakaroon ng ganung reaction ang katawan ng isang pasyente ng heat exhaustion kung wala naman palang sobrang difference sa temperature? Okay. So, kailangan maintindihan natin na ang katawan natin mayroon pamamaraan para i-normalize ang temperatura natin. So, may mga 4 na paraan para ang katawan natin is mag-normalize ang temperatura. Number 1 is yung magpawis tayo. Number 2 is bawasan ng pag-produce ng init. Number 3 is magkaroon ng tinatawag nating pag-dilate ng ugat natin, specifically sa skin natin. So pag na-expose tayo sa init, di ba namumula tayo? Kasi yun ang natural so, sabihin kahit mga morena, pwede na mamula. Yes, namumula ka talaga because of the vasodilation. And ang pinakahuli yung behavioral modification. Yung pagpapaypay natin, pagsilong natin sa lilim, o pagpunta natin sa mas malamig na lugar. Yun ang mga ways to decrease the temperature. Once na hindi na tayo gawa ng ganong pamamaraan at matagal tayong na-expose sa init, ang katawan natin titigil ng pagpapawis. Okay? Kasi mapapagod din magpawis yan. So pag hindi na tayo makapag-control ng temperatura natin, tataas na yung temperatura.